Welcome to Piping Sheet Metal Tutorial. Pag-aralan natin ngayon na itong kung paano gagawin ang elbow, paano i-fabricate ang standard elbow 90 degrees. Ano ba yung standard? Ba't sinasabing standard? Ang standard kasi is long reduce. Yan ang sinasabing standard elbow. Long reduce kasi mayroon ding short reduce. So ang long reduce is katulad itong sample na to. Itong sample natin is 2 inches siya. Yung outside ng 2 inches sa actual na tubo is 60 mm siya. Yung outside ng tubo. Andito outside. Tapos yung standard is halimbawa itong 2 inches ng tubo natin. So diameter 2 inches. I-multiply natin yan sa 38.1. Kahit anong tubo. Basta standard siya. Yan ang 38.1. Multiply natin yan. So, equals 76 mm more or less. Yan, 76 mm. So, yung 76 mm, yun ang sukat natin dito. 76 mm siya. Yan. Same din yan doon sa itaas na. Ito naman, 30 siya dito. 30 din dito sa kabila. Kasi 60 yung outside ng tubo. Dos. Tapos dito sa gagawin natin is since magpabricate tayo ng standard, yung standard kasi ito 4 piece, 4 piece. Hindi lang kasi basta yung 4 piece. Halimbawa ito na ginawa nating 4 siya, isa siya, isa, dalawa, tatlo, then 4. So nito 1, 2, 3, 4. Tapos yung angle natin dito is 90 degrees. Yung skolado, 90 degrees yung skolado. Yung 90 degrees, pag ginawa natin ng 4, hindi mo pwedeng hatiin yung 90 sa 4. Hindi kasi kung tingnan nyo, ito maliit dito. Tapos itong dalawa, malaki. Yung standard kasi, pag mag-fabricate ka, yung sukat dito sa bawat dulo niya, yan, is idubli mo dito sa nasa loob. Yan, ito parehas lang to. Typical doon 2 at saka 3, typical lang yan. Ganyan yung standard. So, katulad dito sa drawing natin, yan, nakikita natin. Kaya, yung iba hindi rin alam kung paano nililayout itong angle dito. Yan, namumroblema din sila sa ganyan. Kung paano i-layout itong angle. Ganyan, yan, dito. So, ipapakita ko rin sana kung paano gagawin yan. Kasi dito, may formula din kasi to. Lalo na to pag kino-compute, kaya pinakita ko kung paano para sa iba ko pang tutorial, kukompute natin to. Gagawan ko nito ng formula. I-derive ko para mas madali nyo makuha. Yung technique nito, kung paano gagawin, since ito man is 90 degrees yung gagawin natin. 90 degrees siya. So, 90 degrees siya. So, i-divide natin to sa number of weld. So, 1, 2, 3, 4 yan. So, yung weld niya, diba dito yung welding niya. Ayan, dito yung weld niya. Ayan, weld niya dyan. Tapos dito, weld din to kasi join, weld din dyan. So, yun yung mga weld. Dito. Ito weld. So, sa 4 piece pala, yung number of weld niya is 3. So, lagay natin itong number of weld. So, 3 yung number of weld niya. So, 1, 2, 3.
So 90, yung 90 degrees natin dito, i-divide natin sa 3. Sa number of weld, divided by number of weld. So maging 90 divided by 3. So equals 30 degrees. So 30 degrees. Ito yung angle dito. Ito yung number 3 is 30 degrees yan. Ito siya. Lagyan natin ng yan, 30 degrees siya. Itong angle dito. Hindi galing dito, galing siya dito. Yun. Mula dito, yan, naka 30 degrees siya. Tapos, itong 30, i-divide naman natin sa to equals 15 degrees. So, yung 15 degrees naman, dito na naman siya. Ito naman yung 15 degrees niya. Ayan. So, 15 degrees. So, pag mag-layout na tayo ng ganito sa actual na, dapat alam mo tong angle dito. 15 degrees siya. Pwede mo rin, kung mayroon kang ganito, protractor, ilagay mo lang dyan. Tapos yun. Makikita mo na yung 15 degrees dyan. Yan eh. Mamarkingan mo na, iguguhit mo na. Tapos ito yung 30. Pero kung wala naman kayong protractor, tignan nyo sa layout. Tuturo ko rin sa inyo to. Basic rin to sa layouting. Alam mo nyo kung paano hahatiin yung mga angle-angle na yan. So, mag-start na tayo. Ito yung mga kailangan nating angle. Ayan, tignan nyo lang itong 15 at saka itong 30. At saka itong center din. Dapat alam nila natin itong center kasi i-mark down din natin to sa actual natin. Itong center siya. Since 30 to, 30 degrees siya, so itong kalahati ito 15. 15 siya. Tapos plus 15 dito. So, magmula dito, 30 lang siya. Diyan. Pero tingnan natin doon sa layout para mas maintindihan nyo. Maging mas malinaw. Sundan nyo lang. So yan. Skolado yan. Ito na yun. Naka 90 degrees na yan. 90 degrees. Tapos yung tubo natin is, sabi ko nga kanina, deduce siya. Tapos i-type natin sa 38.1. Yung answer niya is 76. Ayan, 76 na siya. Ito. Hahatiin natin to. Kailangan natin gagawa ng 15 degrees kasi yung kailangan natin, write natin dito. Kailangan tayo ng 30 degrees tapos 15 degrees tapos 45 degrees yung bali center niya. Unahin natin itong 45 degrees. Yung center dito 45 degrees. Pagkuha ng 45 degrees ito sa eskwalado, kahit ano yung sukat nyo dito sa kumpas, ganyan, kunwari, ganyan dito. Dito mo gawin ganyan. Huwag mo lang baguhin. Yan. Project mo dyan. Itong gawin natin ito yung 45 degrees. Ito yung gawin natin, 45 degrees. So, yan na. Dito, yan na. Tapos ito yung point dito. Yan. Ganyan na natin. Yung point na yan, naka 45 degrees na yan. Pag i-project natin dito sa dito.
Yun, ito yung 45 degrees. Galing dito, or dito 45 din siya kasi 90 itong isang angle. So, nakuha natin itong 45. Tapos, ito na yung 30. Kunin natin yung 30. Oh, ito 15. 15 lang. Ito na yung 15. So, dito. Ito, walang sukat to. Yung radius niya, walang sukat yan. Yan. Hindi natin babaguhin. Ganyan lang siya. Tapos, dito, at saka dito, ito na yung gagamitin natin. Ayan. Ayan. Yan. Yan, 30 yan. Galing dito. 30 degrees yan. Tapos, lipat naman natin dito. Ayan, yan. 30 na yan. 30 degrees, kaya 90. 30 plus 30 plus 30, 90. So, itong point na to, yan, since 30 degrees yan, dito, hahatiin natin to, i-divide natin sa to para makakuha din tayo ng 15. So, ganun lang, simple lang. So, dito tayo, ito yung point dito, ayan. So, dyan tayo magkuha ng 15. Kahit habaan natin ng ganyan, walang problema o ganyan. Walang problema yan. So, habaan na natin. Mas mahaba, mas accurate siya. Ganyan. Ito siya. So, tumama din siya sa dalawa. Kahit isa man dyan, oh. Tumama din siya. Ibig sabihin, sakto. So, ito yung 45 degrees na angle galing dito. Tapos ito naman yung 15 degrees. Yan. Tapos ito naman yung 30. Ito yung 30. Yung ginawa natin ng reference. So, i-diretso lang natin to. Or, pwede rin tayong gumawa ng malaki. Gawin natin ng malaki para mas maging maintindihan nyo, makita. Gawin natin yung 30. Kunwari dito. Yan. Tapos dito. Ito. Yan. Bilog, i-circle pala to. Tama. Ayan, i-circle. Ayan, marami ng mga nakaguhit. Ayan. Sundan nyo lang. Ayan, 30 na yan. 30 yan. So, ipoproject natin yung 30. So, ito yung 45. Ito yung 15. Dito yung 30 degrees. So, nakuha na natin yung mga angle-angle. So, ito na itong linya na to. Wala to. Hindi to kasama. Yung mga naka-arc na yan. Wala yan. Reference lang natin yan sa pagkuha ng angle. Tapos, ito naman yung 76 natin. Ito yung center. Tapos, mula dito, sukat tayo ng 30 sa tubo natin. 60 kasi tubo natin, 76 ito. So kuha tayo ng center, galing dito sa center. Kaya ito 76 siya. Then mag-add tayo ng 30 dito, tapos din 30 din diyan ibawas natin diyan. So ito na 'yon. Ayan. Tapos ito, hatiin natin. Pwede rin eskwala. Pero, mas yung hatiin natin ito sa Ayan. So, yan na yung center line. So, then, i-divide din natin ito sa tag 30 degrees. So, yung radius natin, hindi natin baguhin.
So kung napansin nyo, halos lahat ng ginawa ko 30-30 lang yung hati ko. Kasi bond paper lang kasi yung sa bond paper natin to ginawa maliit. Kaya mas maintindihan masyado pag sa pag 30 lang. Kasi magpatong-patong na yung linya pag damihan pa natin. Pero sa actual to, mas marami siya, mas siya, mas okay siya pag marami. Tag 15 degrees or tag 12.5 yung hati nyo sa circle, mas maganda yun. Ito na yun. So pwede ring iikot natin. Iikot na lang natin para sa mga beginners talaga na maintindihan. Ayan. Diretso natin to para makasunod yung mga baguhan. Pero yung mga magaling na talaga, hindi natin nila kailangan. Baka siguro competition na lang yung makawala sila doon sa competition. Kaya pwede rin silang manood. Kasi sa sunod kong video, i-compute na natin to. Gawa natin to ng kaya ito, natin to, manuli niya. Gagawin na natin to yung fabrication, yung computation. Inuuna ko lang tong actual layouting. Kasi mahirap yun, alam mo yung computation tapos hindi mo alam yung sistema kung paano siya ginagawa. So since ito na yung 15 degrees natin, ayan, dito na siya. Ayan. Tapos dito rin. Ayan. Nagawa mo na siya yung una. Ito na yon, yung 15 degrees natin. So 15 degrees siya dito. Kung tingnan natin dito sa protractor, ayan, naka 15 degrees yan. Ito yung 15 degrees. Naka 15 degrees siya. So idiretso lang natin tong linya. Sana wag kayong malito sa mga ganyan, wala. Hindi kasama yan. Ito yung mga point dito. Ito na yung i-project natin. Yung mga linya. So, unahin natin to dito. Hindi na natin idiretso. Dito na lang yan, dito kasama. Ito yan, wala yan. Wala yan. Ito wala rin to. Yan na. Tignan muna natin. Ayan. Kaya ito yung center niya dito. Ito yung center line niya. Ayan yung center line niya. Importante kasi yan paggawa natin ng pattern.
So yun na, ito yung mga number natin, yung mga guhit natin. So lagyan natin ito ng number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito yung 15 degrees. So ito naman yung 30 degrees. So ito yung center dito. Ito yung 15. Sa center siya. Center line natin. 60 times 3.1416 equals dito 188. So ito yung dito 188 siya. So 188. So kung dito natin sa divider kunin, pwede rin dito. Ito yung mga division natin, dito sa natin kunin yan. Ayan. Ayan. Pwede rin dito. Gawa tayo ng starting line dyan. Ayan. Since 12 yung division natin, kasi is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 division siya. So, gagawa tayo ng 12 division dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung center natin na yan. So ito yung 1 natin, ito yung center line. Ito lagyan natin ng 1. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito lang yung coin natin. Ito hindi na rin siguro natin kunin kasi yung kalahati nito, ito yung kalahati. Ito na yung itsura niya. Parehas lang siya. Kung itong hahatiin natin, hindi natin ito isasama itong kabila. Dito lang siya. Yan, typical lang yan dito. Kaya ito lang, yung kunin natin yung 30 degrees. So, paano kunin 30 degrees? So, ito yung pinaka-center natin. Dito yung center natin. Yun, may mga point-point siya. Yung center niya ito. Ito, 1. Tapos 2. Tapos 3. Hindi yung ito yung nakadiretso. 4, 5, 6, 7. Unahin natin yung 1. 1. Kasi parehas lang yan, dito. Two. Lagyan natin kayo ng number. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, so 3. Sa computation to, madali lang itong gawin. Sa computation. Ituro ko rin sa inyo ito. Gagawa ko ng derived formula nito para mas madaling gawin. Kanya ko sinabi doon sa pagkuha dito. Preparation yan para sa doon sa computation. Ginagamit ko doon sa
pagko-compute. Yung mga number of joints niya, kung ilang division, kung ilang degrees, ay yung degrees yung ginagamit natin yan sa computation. Kung nakikita nyo yung iba kong tutorial, yun, lahat yun may mga degrees. Yun ang mga base natin kinukuha yung sukat natin. Kaya ito tapos na at kukuhitan na natin. Ito na yung pattern or template. Ito yon. Ito yung lagyan natin ng B. Ito yon. Yan. Ito yung B. Tapos dito namang isa, ito yung 15 degrees. Yung kalahati nito, ito na yan. Kaya pwedeng isa lang ang gawin natin. Tapos ipa-plot na lang natin yung isa. Kaya subukan natin i-cut natin para makita. Ito siya. Kaya ito siya. Dito. Kaya ito siya. Ito na yung itsura niya. Tapos ito naman ang hatiin natin to. Pakikita ko lang. Ito na rin yung baba. Yung dito. So ito yun. Kaya yan. Madali lang. So para sa computation nito, abangan nyo lang yung susunod kong topic. Kaya mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa iba pa nating mga tutorial.